Ayan po, at sa lahat po siyempre ng aking mga subscriber ay pagpalain nawa kayo ng ating poong may kapal. At mailayo sa lahat ng uri ng mga sakit o ano pa mga kanyan pagsubok sa buhay. Sana lumayo na sa inyo, bagkus ang darating na lamang sa inyo ay swerteng walang katapusan. Siguro po ay magtataka kayo kung bakit naka-t-shirt na naman po ako. Okay? Kung inyo pong papapansin kahapon po yung t-shirt ko, ito mismo, ang kulay po nun ay kulay pula. Ano po? Ito naman po ngayon ay kulay dilaw. Ano? At kulay pula din po yung sombrero ko kahapon. At doon po ay mayroong nag-comment na Sir, sabing ganyan, mas maganda siguro mag-t-shirt ka na lang lagi. Kasi parang napakabata mo tingnan. At saka napakagwapo mo tingnan pag naka-t-shirt ka. Okay? Siyempre, lumapad agad yung tainga ko. Ayan, kaya ito ngayon, t-shirt na naman po ako. Pero huwag niyong isipin na isa lang yung t-shirt ko. Ito po ang pagbasihan ninyo. Kulay pula po ito kahapon at ngayon po ay kulay dilaw ngayon. Ano? Ayan. So, ayan nga po. Kung sa bagay, tinitingnan ko nga, parang may tama yun, yung nag-comment. Kasi nga, imagine nyo nga naman, 177 years old ko na. Tapos ito, ang napapansin ko lang, pabata ako ng pabata. Kasi ang pagkakaalam ko, pag naging pitos na ako, ulit, saka pala ako mamamatay. Yan. Ito po, medyo pinapatawa ko lang po kayo. Pero ang totoo po kasi nito, may nakita ko na po yung sinasabi kong reactionan ko na nagsasabing impyerno daw po sa Kalingap, sa loob ng Kalingap, at paglabas niya, impyerno pa rin daw. So, ibig sabihin, ay marami ng impyerno ang napuntahan pala nito. Marami na pong impyerno pala napuntahan ito. So, nung nasa loob ng Kalingap, may impyerno. Nung paglabas niya, may impyerno. Ay ngayon, mukhang makaka-experience na naman yata siya ng impyerno dito sa akin. Kasi, ito lamang po ang hindi ko mamaya ko na ipapakita kung bakit ako nakapag-reaction dito sa babae na ito. Pero bago yan, siyempre, gusto kong iparanas din sa iyo ang impyerno. Kaya, igusong pirigni, may bulbul sa pisngi. Ayan. Kaya po yun, orasyon di pataranta po yun. Igusong pirigni, may bulbul sa pisngi. Kasi nga po, gusto kong ma-experience mo yung pangatlong impyerno na yung mula sa pisngi mo hanggang sa pisngi sa baba, hahaba po, lalawit hanggang lupa yung bulbul mo. At baka makarating pa yan doon sa kapitbahay mo. Pag nakarating yan sa kapitbahay mo yung bulbul mo na gumapang na doon sa kanila, gugupitin nila yan. Wala kang tigil sa kakagupit nito. Once na ginupit mo, lalong humahaba yung bulbul. Inorasyonan ko. Ulitin natin. Igusong pirigni, may bulbul sa pisngi. Ayan. Ito na po yan. Siya po tika mamaya, sige. Ito po pala ito. Isang nakikita ko, mukhang burikat. Ayan. Ayan, nakita ba? Tika. Lagyan natin ng kwan. Para mas maganda. Ayan. Wow! Ganda babae. Pero, sigurado, hahaba ang bulbul nito. Baka, mamaya na. I-play ka mo lang muna. Ito yan. Hindi ko ba ang sakit ang lukto? Dahil sa akin sa bundok ko ng pagbabalawuran nyo, kali po ang itong lukto. Kali ko say, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng Kalingap. Hanggang sa paglaban namin ng Kalingap, impyerno na yung buhay. Nako! Yan ang sinasabi ko. Nakaranas siya ng impyerno sa loob ng Kalingap.
maging nung paglabas niya, may impyerno pa rin. Oh, ngayon nakita ko, itong video niyang ito, pangatlong impyerno itong mararanasan niya kasi hahaba ang bulbul niya sa pisngi. Pisngi sa taas, pisngi sa baba, aabot yan hanggang kapitbahay ang bulbul ito. Ha? Igosong perigni, may bulbul sa pisngi. Ayan. Play. Radyo. Sa 10 mabuting nagawa namin, kinalimutan niyo po. Di ba ang sakit, ang lungkot? Kahit sa ako sa produkto ng pambabalang radyo, sorry po ang ito lang po. Sorry po sa naging impyerno ang buhay namin sa loob ng talinga. Hanggang sa paglabas namin ng talinga, impyerno na yung buhay namin. Hindi halagang 2,000 ang inaasahan ni Van mula sa inyo. Ito na yung sinasabi ko. Si Van, Kaya siguro, time na. It's time, Kuya Bal to hire a, guitarist. Yung gitarista. Diyan sa Kalingap. Nakita ko itong itsura nito. Wala. Mahina kay ni Edo eh. Yun po yung yun po ang yun ang mga pagkukulang ninyo sa bagay. Hindi ko po kayo talaga masisisi. Kasi alam ko, ulitin ko lang, alam ko na makadiyos kayo. O baka ito rin si Edo, baka makadiyos din, ay hindi niya kaya ang gumitara ng tinggil. Ito po nakikita ko, kulang lang po sa gitara ito. Maniwala kayo. Kulang po. At itong nakita ko yung video nito, mga balahura ang mga sinasabi. Kung binalahura ka doon, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka na umalis ng Kalingap. At kung nagkataon na miyembro ako ng Kalingap, naku po, napakamalas mo. Kung that time na nandiyan ka, ay miyembro din ako ng Kalingap. Lahat kayo, na ngayon ay pagkatapos nyong lumayas or tinanggal kayo diyan sa Kalingap, kung ano-ano yung mga issue ninyo, kung ano-ano masasabihin yung mga binalahura, ay putang ina. Kaya sabi ko, napakaswerte ninyo. Yung mga anti-Kalingap ngayon, na galing dyan sa Kalingap, tapos ngayon ay antay, napakaswerte nyo na at that time wala ako dyan. Kasi kung nandyan ako, pag hindi ko ginitara yung mga tinggil ninyo hanggang sa nagkanda punit-punit yan, ewan ko na lang. Maniwala kayo sa akin, baka hindi na kayo umalis ang Kalingap. Baka idudok-dok nyo na yung mga ako ninyo. Sa bagay kasi nakakadiri itong mga kasing mga taon to. Ha? Wala ito sa dulo ng kalingkingan ko doon sa mga mayordoma ko, itong mga ito. Wala, tigpas na yung mga yan. Kaya yun po ang sinasabi ko na ganito. Ito lang pala. Hayop na yan. Ano yan, Michelle? Michelle ba yan? Michelle, para nagkamali ka ng mga pagre-reaksyon or pagbibigay ng komento sa Kalingap, gayong nga diyang kagaling. Una, sasabihin mo na noong nandyan ka sa Kalingap, impyerno. Hanggang sa pag-alis mo, impyerno pa rin ang inabot mo. So, kanino nga may mali na doon? Wala na, labas na ang Kalingap doon. Di ba? Nasa labas ka na ng Kalingap. Bakit impyerno pa rin? Kasi nga, hindi ko nakita kasi ang subscriber nito kung ilan eh. Hindi ko napansin. At tingnan niyo yung mga ganyang klaseng tao. Hindi pinapaangat yung mga subscriber. Kasi kaya ka naman kayo nagkakaganyan yung mga anti-Kalingap. Kaya kayo nagkakaganyan. Una, mga burikat kayo. Mayroong matanda dyan, ang tanda-tanda na, crisping-crispy na yung bilat, sabi ni Kinred, at pagka pinatak mo, parang
ano yun, balat ng baboy na nilitson, crispy nga. Ha? Crispy na ang mga tinggil ninyo kung ano-ano pa yung mga pinaggagawa nyo sa buhay. Ha? Kung ano-ano mga reaksyon ninyo na hindi bagay. Sa totoo lang. Hindi angkop, kumbaga. Kagaya nito. O, bakit? Nung umalis ka ba sa Kalingap, umasinso na ba ang buhay mo? Tanong ko lang sa iyo. Hindi ba't patay gutom at hampas lupa pa rin ikaw? Yung mayroong nag-antay Kalingap din na, ay sabi ko nga ayaw kong banggitin kasi nga baka i-subscribe nyo pa. Ilan lang ang subscriber ka kaunti? Nasa 30, tapos yung views niya, actually kinontent niya ako, yung views niya sa pagko-content sa akin, tatatlo. Kaya ayaw kong banggitin dito. Tingnan mo, Kalingap yan. Tapos ngayon nag-antay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, swinerte na ba kayo? Kaya kayo nagkakaganyan kasi ang isip ninyo, magbabiral kayo. Mali. The more na ginawa niyo yan, the more na isusumpa kayo ng mga tao. Lalo na yung mga nakakakilala dito sa Kalingap, kay Kuya Bal at saka dito kay Rab. Susumpa kayo. Ay, ilang milyon yan yung mga nanonood dito kay Rab. Tapos, gaganyan-ganyan kayo. Tapos, kung gaano karami yung nanonood dito sa mga videos ni Rab, ay yun din ang karami ang magsusumpa sa inyo. Anong mangyayari sa inyo? Patay gutom ang abuti ninyo. Kayo, yung mga taong kahit kailan, hindi na kailanman aangat ang buhay. Alam niyo kung bakit? Diyan sa nakikita ko, mga inggitiro at mga inggitira kayo. Yan ang totoo dyan. O kagaya niyan, bakit kailangan nyo magganyan-ganyan? Tuturuan ko kayo ha, kung talagang ayaw nyo na sa Kalingap, no? Tuturuan ko kayo. Humingi kayo ng meeting dito kay Kuya Bal at saka dito kay Rab. Humingi kayo ng meeting kung talagang ayaw nyo na. Kuya Rab at saka Kuya Bal, gusto ko na po sanang kumalas na dito sa ating Team Kalingap. Bakit? Bakit nga? Kasi Kuya Bal, Kuya Rab, subukan kong magsarili. Pero hindi yung magsasarili na magsasalsal kayo ha. Kagaya nung isang matanda na yon, salsal ng salsal. Magsasarili kayo ng paggawa ng kung ano man. Yun. Subukan nyo lang. Kung ayaw nyo na. Kisa, aalis kayo na marami kayong sinasabi, isusumpa kayo nitong mga naniniwala dito sa Kalingap na ito. Ganun lang yun. Ito, advice ko lang sa inyo. Kagaya nitong burikat na ito, bukas makalawa, makikita na niya, gumagapang na yung bulbul niya dyan sa kalsada. May sumpa na nga. Igusong pirig ni, may bulbul sa pisngi. Hindi lang yan. Bulbul nito ang gagapang sa kalsada. Baka malamang-lamang, pati yung tinggil niyan, gumapang na rin sa kalsada. Sasaluhin ngayon ng mga daga, ipis, at saka kung ano-ano pa. Okay lang sana kung daga ang makasalo diyan sa tinggil mo, ay kung masalo pa yan ni Norman, yung sinasabi ko, yari kayo, sisip-sipin yan kahit walang suka. Kasi mga bullshit kayo sa sinasabi ko sa inyo. Hindi bagay yung maninira kayo. Sabi ko, kung wala na kayong gana or gusto niyo nang umalis na lang kayo. Paalam na lang kayo. Mas maganda pa yan dahil pag ganun ang ginawa nyo, tuloy-tuloy yung pagsusuporta sa inyo ng mga sumusuporta sa Kalingap. Pero kung ganyan ang gagawin nyo, nako po, yun ang malaking pagkakamali ninyo. O kagaya nito, nakita ko yung mga kabalasubasan ninyo.
Ano yung sinasabi? Binalahura. Ay, ikaw itong nambabalahura eh. Yung sa mga pananalita mo, ikaw nagbabalahura. Oh, kaya, igo sampirig ni, may bulbul sa pisngi, gagapang sa kalsada, ang iyong ay nako. Mali. Yun pala yun. Imagine mo, bata pa ba yan? Parang kasi baka na-over-filter lang siguro, nag-filter lang siguro sa kanya, parang bata pa. Ulitin ko lang ha, yung mga nag-antay kalingap na yon. Ulitin ko lang. Alam kong mga patay gutom na kayo. Uy, kahit kailan mga patay gutom naman kayo eh. Di lalo ngayon na umalis na kayo diyan sa kalingap. Lalo kayo naging patay gutom at hampas lupa. Ulitin ko lang yung offer ko sa inyo. Gusto nyo, dito kayo sa Birana team. Dito na lang kayo, manib sa akin. Dito tayo sabay-sabay na mag-aral ng black magic para pwede nating pabahuin palalo yung anghit. Di ba? At pwede rin natin pag-aralan na yung ganyang kalaki ang bungo nitong si Dr. Wakwak, gawin natin kalansayan. At saan na ba yung kwan? Anyway, dito, pag-aralan na lang natin ang black magic at isi-share ko sa inyo yung natutunan ko. Kahit pa paano, pinagkagastusan ko rin niya sa Pennsylvania. Pinag-aralan ko yan, nakatatlong taon din ako para pag-aralan yan. Kaya pwede kong pahabain yung tinggil mo, pwede kong pahabain yung bulbul mo, at pwede ko rin gawing parang aswang ang pagmumukha mo. Itong si Dr. Lab, malapit na yan na gagawin kong parang kapre. Malapit na. Pero kasi, ganito lang yan eh. Kung gagawin ko na kasi agad ngayon na parang kapre yan, wala na tayong pagtatawanan. Malulungkot si Bupil. Wala nang re-reaksyonan si Bupil. Diba? Ay tawang-tawa ako dito kay Bupil pagka nagre-reaction dito kay Dr. Bayag eh. Kaya kung gagawin kong gagawin kong parang tikbalang yan, ay wala, malulungkot si Bupil. Ay wala siyang re-reactionan. Pwede rin natin na ano ba ang pwede natin gawin dyan? Pwede natin lagyan ng mga karayom or blade yung lalamunan para hindi na siya makakain. Kaya lang, mamamatay. Mamamatay. Ganun din. Wala na rin ma-reaction nun si Bupil. Kung ganun. Wag. Kung gawin ko namang kung gawin ko namang totoong mga buaya, pero hindi eh. Si Kapiso, pwede pang gawin kong palakihin palalo yung kanyang ngipin niya. Yung purong ngipin na lang makikita mula ng mukha. O si Redsen naman, palulubuhin pa natin ang mukha niyan. O yun. Kung gusto niyo lang, at dito, welcome kayo. At para ma-refresh ulit yung akin na pag-aralan sa Pennsylvania para sa black magic. Pwede natin ilagay yung ulo sa likod. Pagbalik rin natin. Kaya pagka naglalakad yan paatras. Pwede. Pwede na natin lahat yan lagyan ng anghit. Kaya lang, pagka nilagyan ko ng anghit yan, ay baka madaanan kayo nitong madaanan kayo nitong pagka kasi nilagyan ko kayo lahat ng anghit, baka madaanan kayo nitong ban ko. Ano ito, nanguhuli ng may anghit, ayun yan
Ayan. Kaya siguro wag anghit yung ilagay ko. Kasi pag naamoy kayo nitong ban ko, kaya nga may nakalagay dyan nang huli ng may mga anghit. Ano? Hindi na natin mababago yan. So, oras na may mga anghit kayo, automatic yan na titigilan kayo nitong ban na ito kasi nanguhuli nga ng may anghit. Kaya pag pumunta kami dyan sa Bicol, pag nakita nyo na itong ban na ito, actually dalawa yan na gagala-gala yan dyan sa daet, ay magtago-tago na yung may mga anghit dyan. Tapos yung balyena na may anghit din, magtago-tago na. Baka madaanan kayo dito at nako, ano kaya ang natin dito? Katuwaan lang. Mag-suggest nga po kayo kung anong gagawin ko dito sa mga ito. Pwede natin gawin na kanyan ano ba? Pwede siguro itong si Dr. Wakwak na ito. Gawin natin na yung ba niya? Yung tainga niya, gawin natin palaparin natin tapos habang naglalakad yan, pumapalakpak. Gawa ganyan-ganyan. Para tamang-tama na yung kanyang pangalan na Dr. Wakwak. Di ba? Ulitin ko lang. Parang ito, naawa ako dito sa burikat na ito. Ha? Hindi ko makasakit ang lupot. Dahil sa pagkabundok ko ng pagbabalahura nyo, sorry po ang itong lang to. Sorry to say, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng kalinga. Oh. Hanggang sa paglabas namin ng kalinga, impyerno na yung buhay namin. Oh. Ang pagbabalahura nyo. Impyerno. Sa 10 mabuting nagawa namin. Ano ba itong itsura nito? Hindi ko makasakit. Ha? Kung ito double filter ditong itong video niya, kaya ganito itsura. Oh. Tapos yung pag tinitigan mo yung ilong, pagka sa biglang tingin, matangos. Pero pag sinilip mong ganyan, ang laki ng butas ng ilong. Tapos pag tiningnan mo yung in-injectionan niyang mata, na parang kunwari yung Chinese sa eye. Kasi in-injectionan yan Kaya pala impyerno ang buhay nito kasi nga, ang dami palang kapintasan nitong babae na ito. Nako, Kuya Bal. Yan ang pagkakamali mo, Kuya Bal. Pero wala na huli na. Kaya sa susunod na lang, at siguro ang gawin mo, Kuya Bal, pagka may mga ganyan, isend mo sa akin ang litrato, no? Ganun na lang, Kuya Bal, ang gagawin natin. Pagka may mga ganyan, ito mga ganitong itsura, ito, nakikita ko rito, double libog ito. Yung parang tipong hindi mo pa nagigitara yan malakas ng parang kanyan. Tawag ito yung masabaw ika nga. Sa susunod, Kuya Bal, ganito ipadala mo sa akin yung mga picture at yung kikilatisin ko. Di, message mo lang ako. Birana, kilatisin mo nga ito bago naming kalingap team. Kalingap reactor, reactress, or anong tawag dyan. Kilatisin mo nga. Yan. Kikilatisin ko. Pagka pinadala mo sa akin picture yan, madali natin kilatisin kung malibog pa sa kambing yung mga yan. Pagka sinabi kong ito, Kuya Bal, since na hindi mo kayang gumitara, ipagitara mo kay Norman, yan, hanggang sa mapunit ang bilat. Dahil yan ang babagay. Kaya ipadala mo sa akin picture, kikilatisin ko. Baka mamaya masundan pa kayo ng dyan. Ito si Edo. Dito kay Edo ako Ay, nako. Kailangan mo sigurong mag-seminar sa akin, Edo. Kasi unang-una, mayroon akong credibility na magsabing mag-seminar ka sa akin kasi nagkaroon nga ako ng 999
na ex-girlfriend. Oh. Lahat yan, punit-punit ang tinggil ng mga yan. Ginitara ko ng husto yan. Yung iba, nung pudpud na itong kwan ko, itong nasa gitnang kwan ko, itong nasa gitna, kasi malaki ito eh. Ito ang pinanggigitara ko. Ang ginawa ko, kasi masakit na yung kwan eh, yung kuko. Yung kuko ko, masakit na sa kagigitara. Bumili ako ng steel brush. Oo, steel brush. Nung bandang huli, yung mga iba, ini-steel brush ko na lang yan, putang ina. Sabi ko sa iyo, umalis silang nakangiti. No. Walang galit sa akin na sa 999 na girlfriend ko, walang galit. I-steel brushin mo ba naman ang mga tinggil niyan? Ewan ko na lang. Ayan. Tapos na dito ngayon, ang dami-daming mga nakapila dyan para ligawan ako. Hindi ko na nga iniintindi. Sus Mariosep. Pinagdududahan nga ako ni Marsano TV eh. Sa 177 years old ko raw na edad ay tumatayo pa raw ba? Ay putya naman. Kahit pa sabitan mo ng bulldozer ito, kayang-kaya niyang iangat ang bulldozer. Salita lang yun. Salita lang yun ng mga gago. Pero ang totoo nun, talagang wala na. Nakatong na. Kaya nga ang ginagawa ko na lang, ginigitara ko na lang. Ito, pinanood mo? Nako, alam na alam ko na yan. Kulang lang sa gitara ito. Hindi ko maintindihan sa inyo dyan sa mga kalingap na dating nagkalingap naman kayo dyan, nandiyan kayo, pare-parehos kayo dyan. Bakit hindi nyo na-detect itong babae na ito na gusto lang pala magpa-gitara? Nandiyan si Tata. Di ba nandiyan si Tata? Sino pa? Nandiyan. Ayan si Tata na yan ay paganyan-ganyan yan, pero ang totoo nun kondin yan. Gigil na gigil din gumitara ng tinggil yan. Bakit kayo? Bakit yung pinalampas ito? Ngayon, anong ginawa? Di sinasabihan kayong impyerno. Di ba? Mga impyerno ang sino naman to? Anak ko po. Uy. Okay. Ang daming kwan. No, sige. Okay. Umiyak ko na sasagutin ito dahil nga may kwan din po nag-chat sa akin na sabi gusto raw niyang ma-experience kung paano raw akong gumitara. Mamaya, sasagutin ko yung tanong mo, ha? At yun pong mga anti-kalingap ng mga patay gutom at saka mga hampas lupa, dito na po kayo. At nasa Birana team, ibibilang ko po kayo, magpa-register lang po kayo rito. Birana team. At wala po kayong babayaran dito. Maging paglamon ninyo, kasi alam ko wala kayong malamon, dito kayo lahat. Wala problema. Kasi yung isang matanda na yun, walang malamon eh. Lalo yung sinabihan ni Kinred na ano yun? Crespe. Walang malamon yan. Saka yung isang lalaki na kung makapag-thumbnail at makapag-gawa ng title niya para sa akin talagang wagas. Pero wala namang nanood sa kanya. Gusto ko talaga tirahin sana ito. Kaya lang ayokong banggitin ang pangalan nitong hayop dito. At ang gagawin ko lang pagka ito ay nakita ko na lang, pilipitin ko lang liig nitong hayop na matandang to. Uulitin ko, hindi po ako nagbibiro dito. Mamimili kayo kung dito kayo magmi-member sa Birana at mayroon kayong buwan ng sahod. Kahit hindi na kayo mag-vlog, kikita kayo rin, may buwan ng sahod kayo rito. Sa unang salyada ninyo,
sisiguraduhin ko masisihan kayo dahil makakatanggap kayo ng hindi pa nyo natatanggap sa inyong buong buhay. Seryoso ako. Kaya nga lang, siyempre, bawat pira na pinaghihirapan yan. Hindi yung basta na lang ibabagsak sa inyo ng ating Panginoon ang pira sa inyo. Kung ako, pinaghihirapan ko yan. Pinaghirapan ko na magdasal, manalig sa ating Panginoon, kaya tuloy-tuloy ang blessings na binibigay sa akin. Kaya lahat yan pinaghihirapan. Kung gusto mong umasenso sa buhay, ipagdasal mo sa ating Panginoon, hilingin mo ang gusto mo. Pero kung ang hinihiling mo lang para sirain itong kalingap or ipabagsak mo ang kalingap, nagkakamali ka, Michelle. Dahil hindi mangyayari yon kahit kailan. Dito, lalo na kayong mga gustong magpagitara, magpamember na po kayo dito. Yung mga anti-kalingap na mga patay gutom at mga salaula, yung meron pa ako na dyan nakikita na nagbablog na kung sino, parang kung sino, na mukhang hindi naliligo ang hayop, ang bantot, parang nangangamoy ang hit din ng hayop. Ayan. Ano pa ba ang gagawin natin? Sa lahat na winawarningan ko kayong mga matatanda. Tigil-tigilan nyo na. Ito totally iwanan nyo na yung pagbablog. Kasi wala namang kakwenta-kwenta yung inyong mga pinagsasabi. Dahil kung hindi, mabubulok yung mga bilat ninyo. Mabubulok. Ikaw na impyerna ka, tigil-tigilan mo na rin. Ngayon, nakilala mo na ako. Tumigil ka na. Stop na. Dahil kung tuloy-tuloy, sinabi ko na sa iyo, dinasala na kita. Mapapahiya ka sa buong sa komunidad ninyo. Dahil magkakalat yung mga bulbul mo. Pupunta-punta sa mga bahayan yung mga bulbul mo. Baka hindi nga lang yan, baka pati yung tinggil mo. Stop na. At dyan sa mga matatanda, sinasabi ko sa inyo, wag na. Kasi, gigil na sa inyo si Kinred. Pinagsasabihan na kayo mga crispy para kayo kumakain ng ano ton, yung chicheria. Oo nga naman. Gusto yung kumita doon sa tamang pamamaraan, yung huwag kayong nang babalahura ng kapwa ninyo. Dahil yung mga pambabalahura ninyo, may katapat kayo. Ako ang katapat ninyo. Dahil kung mabastos kayo, sinabi ko sa inyo, mas bastos ako. Yun ang sinasabi ko. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Kung criminal kayo, mas criminal ako. Mga gago to. Sige nga, mag-comment nga kayo. Mag-comment nga kayo dyan kung sino yung gusto nyo sampulan. Pwede natin gawin na palubuhin ang bayag. Pwede. Yung parang kasing laki ng yung hindi na siya kakasya sa pintuan nila. Yung pwede namin upuan yung bayag niya. Mag-comment nga kayo dyan, mag-suggest nga kayo. Pero wag muna natin gawin na mga kuwan ito, mukhang tikbalang Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, pagka ginawa kong tikbalang ito, walang paglalaroan si Bupil. Tuwan-tuwa ako kay Bupil pagka nire-reactionan niya ito si Bangag Bangag na, wakwak pa, bayag pa. O yan. Pero yung palulubuhin natin ng bayag, pwede. Tapos gawin natin gawin natin yung parang yung konting sundot lang sa sabog sa sobrang pressure. Yan. I-comment nyo nga sino yung gusto na ninyong palubuhin ng bayag. At yun naman sa mga babae, yung gusto ninyong bulukin natin ang bilat.
At saka mangangamoy sa buong barangay. Yung pang tipong parang patay na daga. Oh, pagka, siyempre, hindi naman nila maikukan yan. Hindi nila maibabaon yan kasi buhay na tao yan. Yun lang bilat nito ang mangangamoy sa buong barangay na parang patay na daga. Nakakasulasok yan. Palalayasin na lang yan. Oh, sino yung gusto ninyong bulukin natin ang bilat na mangangamoy ng parang patay na daga? Suggest nyo nga dyan. Oh. Yung may mga anghit dyan, pinakita ko na baka madaanan kayo nitong nitong ban ko. Nangunguha ng may ito. Nangunguha ng may anghit. Ayan, di ba? Nanguhuli ng may mga anghit. Yan. Anyway, I hope na itong vlog ko na itong tungkol dito kay Michelle, I hope na tumigil ka na. At lahat kayo ng mga anti-kalingap, I hope na tumigil ka na. Tumigil na kayo. Kung ayaw nyong pataihin ko kayo ng mga pako o di kaya blade, o di kaya lalagyan ko ng mga karayom yung mga lalamunan ninyo. Yun lang. At sana tigil na. Wala na. Mag-concentrate na lang tayo doon sa ating mga ginagawa. Mag-concentrate na lang tayo doon sa kung ano yung makakabuti para sa inyong mga sarili. At siya nga pala, pagka nagawa ninyo yan, na wala na ako nakikita na mga ganyan-ganyan pa, hayaan natin yung kumita kayo. Walang problema doon. Huwag lang yung kikita kayo na mayroon kayong binabalahurang tao. Ganun lang po yan. Kasi, once na nakita ko yan, sisiguraduhin ko, mayroon akong reaksyon sa inyo. Magre-react ako sa inyo. At ibabalik ko yan ng triple sa inyo na may kasamang dasal. Igo sa umpirigni, may bulbul sa pisngi. Ayan, tandaan yan. Muli po, ay nakatapos na naman po tayo ng walang kakwenta-kwentang vlog. At hayaan po ninyo, may mga time na walang kakwenta-kwenta itong mga binablog ko. May mga time naman ng kapupulutan nyo ng aral. Kagaya po nito, akala nyo walang kakwenta-kwenta. Pero nandito po pala sa bandang huli, yung kapupulutan ninyo ng aral. At kapupulutan ninyo ng kapakipakinabang sa inyong buhay. Ayan. Umpisa na po natin yung balita sa Channel 7 kagabi. Na napakarami na yung inismagil na agricultural product. Kasama na po dyan yung sibuyas, kamatis, pipino, potato, carrots. Nandiyan po yan. Ilan pong container yan. Yan po, every time na mayroong silang ipinapakitang huli ko, pinapakita lang po yan. Pero ang totoo po niyan, mas marami po yung pumupunta sa palengke. Ito po yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Iwasan po ninyo kung maaari ang bumili ng halimbawa sibuyas na malalaki tapos ang kikinis ng balat. Yung potato, ang lalaki ang kikinis ng balat at saka yung carrots na ganun din po. Ang lalaki ang kikinis ng balat. Yan po ay galing China. Huwag na huwag nyo pong bibilhin yan kasi napakataas po ang lead content niyan. Ako na po ang nagsasabi nito. Para lang po mapatunayan ninyo, ay di mag-ipakpan po ninyo. Ipalaboratory po ninyo. Dahil kaya po ganun ako ka-consistent sa pagsasabi niyan. Dahil kompleto po kami rito ng gamit. Napakataas po ang lead content niyan. Ano po ba magiging resulta pag ikaw ay lumamon ng napakataas ang lead content na pagkain? Cancer po ang abutin nyo. Anyway, ay sa mga susunod na lang po yung i-discuss ko yung inyo pong pagsusubscribe at yung pagpapadala ng inyong katibayan ng inyong subscribe. Kasi tinatamad pa naman po ako ngayon at saka isa pa,
matagal-tagal pa po natin ma-reach uli yung another 50,000 na subscriber. Kaya sige lang po, ipunin nyo lang po yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo, at pagka naipakita ko na po sa inyo kung saan nyo ipapadala, pag once na ipadala nyo po dito, nabasa po yun ng sekretary ko, ililista na po yung pangalan ninyo, ilalagay na po doon sa timba, at pagka nandun na po sa araw ng palabunutan, raffle natin, ay posible pong mabunot yung inyong pangalan. At siya nga po pala ay hindi ko alam kung pero ang pagkakaalam ko, yung ang feedback sa akin ng sekretary ko, na ipadala na raw po yung cheque doon sa nanalo. Sino nga ba yun? Nalimutan ko na. Ganun naman po ako, basta pagka tapos na ako. Sekretary ko na po ang magpa-plan sa nun. Ipadala na raw po yung cheque, at yun ang hindi ko alam kung yun ba ay bahala na siya. So, ganun lamang po, at maraming salamat po, at ugaliin po natin na tapusin kahit walang kakwenta-kwenta itong aking dinadaldal dito. Yung pala sa bandang huli, mayroon pa pala kayong kapupulutan ng nasa kapakanan ninyo. Maraming salamat, at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.